Sana na, hindi ba? Sana nga talaga. Hindi pa tapos, di ba? Maraming Amerikanong Hudyo ang dumating, nagkapandemya, at nagbago ang mundo matapos ang Oktubre 7. Pero Emily, hindi naman kailangan maging bagong normal yan habang buhay. O, baka pwede na ulit tayong makakita ng mga taong bumabalik. Tignan mo, ang totoo, sa kabila ng lahat ng pag-aalala tungkol sa mga Amerikanong Hudyo na hindi na dumarating, alam nating epektibo ang mga trip na ito sa pagtupad ng layunin ng mga tagapundo ng programang tulad ng Birthright, na pinapalakas nila ang pagkakakilanlaan bilang Hudyo at koneksyon sa sambayan ng Hudyo ng mga Amerikanong Hudyo, lalo na ang mga mas batang Amerikanong Hudyo na sumasama sa mga trip na ito at pinapalalim ang kanilang koneksyon sa Israel. Napatunayan na ng mga trip at pag-aaral simula pa ng dekada mula na magsimula ang Birthright. Sa totoo lang, ngayon mas mahalaga ang pag-aaral tungkol sa grupong pumunta matapos ang Oktubre 7 nitong taginit ng 2025. Ang pag-aaral na ginawa ng Universidad ng Brandeis na matagal nang pinag-aaralan ang mga birthright trip at ang epekto nito sa mga taon ay nagsabi na ang pinakamalaking epekto ng lahat ng birthright trip na kanilang nakita ay iyong mga naganap noong nakaraang taginit. Kaya siguro, mas epektibo ito ngayon kaysa dati, oo. Lalo na para sa mga taong nantatrabaho. Alam mo naman, Sa palagay ko, bilang mas matanda na at walang birthright na opsyon, alam natin kung gaano kalayo sa US. Alam mo, mas marami sanang sumama kasama pamilya nila pero malayo at sobrang diverse sa US. Kita rin natin na maraming nag-i-intermarriage. Pag-usapan natin kung bakit mahalaga ang relasyong ito para sa mga Amerikano na magkaroon ng koneksyon dito. tama, mas malayo ito kaysa sa mga Hudyo sa Europa at malaking bagay yon. Pero pakinggan mo, mga Amerikano Hudyo, na yon mas naging sentro at mahalaga ang antisemitismo at issue ng Israel sa komunidad. Pero kung babalikan natin ang ilang dekada, ito ay tungkol sa asimilasyon at ang laban kontra asimilasyon. At Emily, bagamat hindi na gaanong lantad ang mga isyong yon sa mga Amerikanong Hudyo, masasabi kong nariyan pa rin ang mga isyu batay sa pakikipag-usap ko ngayon sa marami sa kanila kahit libo-libong milya ang layo ko. At ang mga birthright trip ay idinisenyo para tugunan ang mga iyon at mahusay ang naging resulta ayon na rin sa lahat ng pananaliksik na naipon sa loob ng mga dekada. Kung mabisang paraan ito laban sa asibilasyon, wala akong nakikitang dahilan para itigil ang paggamit nito. Ngayon, totoo, tumaas ang presyo dahil sa mahal na gasolina at kakaunting kompetisyon sa mga ruta, pati na rin ang mga isyong alam natin. Pero sa totoo, kung konti lang ang Hudyo na dumarating, kakayanin pa rin ng budget pundohan sila kahit mas mahal ang kada biyahe. Kaya sa palagay ko, walang dahilan para iwanan ang mga programang ito bilang kasangkapan. May sisi itong gamitin at palawakin hangga't kaya at hintayin ang susunod na gintong panahon. Oo, sa tingin ko. Sa tingin ko, marami akong kilalang gustong pumunta pero laging nakansela ang biyahe. Kaya sana kung makakausad tayo sa mga susunod na buwan, magkakaroon ng diamond age dahil may mga kilala akong gusto yon. Ang anak kong pinsan ko mismo ay nakapunta rito isang buwan ang nakalipas at talagang nagbago ang buhay niya. Hindi siya makapaniwala, alam mo yon, hindi ito katulad ng iniisip ng mga tao based sa mga balita at sa panonood mula sa malayo. Tama, mas komplikado talaga ang bansang ito kaysa sa nakikita. 3 dimensyon, hindi lang 2. Pareho nating alam yan. Mahalaga ang karanasan ito para sa akin. Kaya nandito ako ngayon. At ako ay isang taong may matibay na pinagmulan ng pagiging Hudyo habang lumalaki at bago ako sumama sa biyahe na yon. Hindi ito talaga isang birthright trip, pero halos pareho ang paraan at ang target na edad ng grupo. Malinoy na mahalaga ito sa akin at sa marami. Kaunti lang ang lilipat dito, alam ng mga nag-organisa yon, at hindi naman yon ang pangunahing layunin. Pero may ilan na ginagawa yon. May ilan na ginagawa yon. Kahit yun hindi bumabalik, gaya ng sabi mo, ay mas malalim ang pag-unawa sa Israel. Sa tingin ko, ganoon dapat natin lapitan ang mundo matapos ang ika-7 ng Oktubre, Emily, kung doon tayo papunta. Panahon ito ng muling pagtatayo, ng muling pagbubuo ng mga relasyon sa Estados Unidos, mga relasyon sa mas malawak na mundong pampolitika, at muling pagbubuo ng mga relasyon lalo na sa mga mas batang Amerikanong Hudyo. Abutinging panahon ito, pero sa tingin ko at inuulit ko, sinasabi ko ito ng may kababaang loob dahil libu-libong milya ang layo ko. Sa tingin ko, makatuwiran na panatilihin ang mga programang ito, panatilihin ang mga infrastruktura, palawakin ang mga programa hanggat maaari at panatilihin ang mga ito doon. Para kapag handa na ang mga kabataang yon na pumunta at kapag mas maganda na ang mga kondisyon para dalhin ang mga tao rito. Na nandun pa rin ang mga biyahe, nandun pa rin ang mga programa, na tuloy-tuloy pa rin ang mga programang ipatupad na ngayon. Sa loob ng isang henerasyon, nariyan pa rin yon at kaya pa rin nating tanggapin ang mga tao tulad ng dati. Pero baka abutin pa ng ilang taon.
Sige, tingnan natin ang mangyayari. Sa palagay ko, magaling tayong embahador dahil ipinagmamalaki nating mga Amerikano na nandito. Salamat, Ellen.